NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Kaya nakakasama ho ng loob na tinanggalan ho ng karapatan ang Duterte Youth Party List sa pangalan ho ni Attorney Cardema na kung saan binastos, ininsulto at hindi kinikilala ang kanilang karapatan bilang miyembro ho ng institusyon mga kabalitaan. However, your statement or your statements betray your ignorance. Dadagan, Balita News Update. Bueno mga kabalitaan, welcome back na naman ho sa ating palatuntunan dito sa ating munting bahay. Ang sinusundan na ho ng karamihan nating mga Pilipino. Lalo na ho sa mga DDS at lalo na rin ho sa mga anti-DDS. Dito ho sa ating munting bahay, YouTube channel ho natin, Danagan Balita News Update Reaction Video. So ngayon po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na ho para updated kayo lagi sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ngayon, atin na maipapakita sa inyo dahil wala ho tayong reaction video dito patungkol ho sa Duterte Youth mga kabalitaan. Kung saan, itong si Attorney Cardema nagbigay ho ng manifestation para kanyang mailahad ang kanilang nais na sabihin ho sa harap mismo ng mga tongresistang ito dyan sa UWAD Committee hearing mga kabalitaan. Ang hindi lang ho magandang nangyari ay parang tinutulan ho nila yung magiging gusto ho sa nabanggit sa manifestation ng naturang abogada. So, kita na ho natin na may pagkabias na ho itong tongresista sa UWAD Committee hearing mga kabalitaan. Atin na hong papanoorin at kayo na pong humusga kung ano inyong masasabi sa mga tongresistang ito mga kabalitaan dahil sa pagkakaalam ko base sa aking mga nalalaman mula sa ating kaibigang na eksperto din sa batas na itong gustong mangyari ng Duterte Youth ay kailangan din sana bigyang pansin ng mga kongresistang ito mga kabalitaan. Kung ano ito, alamin ho natin at heto na po. So, Congressman Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. I stand corrected, or Cardema rather. So nagkamali lang ho tayo sa pagbanggit ng pangalan. Basta Attorney Cardema, Duterte Youth Party List mga kabalitaan. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte.
Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? Tama. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. I agree. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Cardema. Mr. Chair, Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari So ayun, talagang harap-harapan na sinampal ho ng mga malulutong na salita ang yun, yung mga kongresistang yan. Ah, natatamaan ho sila dun sa salaysay ho ni Attorney Cardema sa Duterte Youth Party List mga kabalitaan. Dahil totoo ang kanyang mga sinasabi, hindi ho makikita naman ton in real situation na bakit nga ba hindi maimbitahan yung mga biktima rin ng mga durugista, yung mga na-rape, yung mga pinatay, yung mga kanilang kinidnap, lalo na sa mga NPA. Di po ba malaking sampal ho ito sa kanilang mga kabitaan dahil nagiging bias ho yung investigasyon for legislative investigation mga kabalitaan. Pawang naging husgado na ang ilan sa kanila, lalo na itong sa room na ito na parang ginawa na hong korte. Kaya itong mga kongresistang ito, malaki ho ang galit nila kay Cardema. Alam niyo po kung bakit? Dahil sila sa sarili nila, alam ho nila kung ano ang kanilang pinanggagawa. Hindi sa taong bayan, kundi sa interes ng isang tao na nasa Kongreso at also sa kanilang interest din. Dahil may return po ito sakaling sila ay magwagi sa kanilang ginagawang investigasyon mga kabalitaan. Kinggan ho natin kung ano magiging reaksyon ni Akop. Kasi for sure, talagang mag-o-object ko yun. Tuloy ho natin mga kabalitaan. ba? Mr. Chair, Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. Ito lang ang problema ni Akop. Bata lang siya. Binibase ba talaga ang kaalaman ng tao sa edad? Ha? Binibase na ba? Kunyari, kung ako bata pa, wala na ba akong karapatan na magsalita sa ganon? Eh kayo dyan, pinagustuhan nga kayo eh.
pinabayaan nga kayo kung anong sasabihin nyo sa mga resource speaker ninyo. Hindi porket binigyan nyo kayo ng kapangyarihan ng ating batas na gagawin ho itong investigasyon na ito, ay wala na akong karapatan na magsalita. Itong iilan nga mga kongresista na kumakampi ho sa ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na ho nagsasalita yung mga pro-Duterte na mga kongresista ho natin dyan sa Kongreso. Dahil tinatanggal or kinokontra na ho nila. Gaya na lang ni Congressman Marcoleta, di po ho ba? Tinanggal ho siya sa 5 komitiba na hawak-hawak niyan kung saan miyembro ho siya dahil nakikita nila na magiging tinik ito sa pagdating ng mga panahon sa gagawin ho nilang investigasyon. Heto na, nagkaroon na nga ng resulta ay sinipa ho si Marcoleta. So kung patas ho sila dyan sa investigasyon nila, lahat ng mga manifestation ay ilang tatanggapin ho ng bukal sa kanilang kalooban. Dahil iniisip nila ang kanilang mga sarili ay sila ay mga hurado dyan, mga kabalitaan. Hindi po ho ba? Paano magiging patas ho itong investigasyon na ito? Na yung pinapakinggan lang ang yung mga sinasabing galit kay Tatay Digong Duterte na nagiging resource speaker na kanilang tinatanggap po. Wala hong nagiging resource speaker dyan sa mga side ho na mga nabiktima ng mga pagpatay sa New People's Army. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Ito namang si Akop, mga kabalitaan, na akala mo kung sino talagang may naiambag na nagawa sa ating bansa. Di po ba? Ang kapal talaga ng mukha ng apog nitong matandang to, mga kabalitaan. Imaginein mo, inako niya pa na siya isa rin sa nakikipaglaban. Kung hindi ka naging kongresista, hindi ka naman nakikilala ng taong bayan eh. Di po ba? So, tingnan niyo po yung kabalbalan nito. Talagang kinontra niya ho yung statement. Wala namang sama-sama doon. Kaya nga, tinatawag na manifestation eh. Sinabi niya kung ano pong mga posibilidad na mangyari na sana matulungan ho sila dyan. May imbestigahan din. Yung mga kawawang na biktima ho ng mga kriminal at nitong mga durugista, mga kabalitaan. Siguro, masakit ho sa kanyang kalooban na parang siya yung isa siya sa natamaan sa sinasabi ng ating Duterte Youth Party List. Kaya ganun na lang ho, manginginsulto itong matandang to, mga kabalitaan. Napakakapal ang apog nito eh. Kala mo kung sino? So sinasabi pang 2 taon lang yung agwat nila ni Tatay Digong Duterte. Kung ano ngayon kung 2 taon yung agwat? Ano bang pagkakaiba nun? Kung 2 taon, kung ano nagawa ni Tatay Digong, ganun din ba yung nagawa mo sa ating bansa? Hindi ho edad yung pinag-uusapan ho dito. Hindi edad, mga kabalitaan. Prinsipyo ho at paniniwala at pagmamahal sa bayan ang pinag-uusapan ho dito. Huwag kayong butat bingi ho dyan sa Kongreso para lang sa inyong sariling interes, sa inyong matatanggap dyan, sa ilang mga boss nyo dyan sa Kongreso. Isipin nyo rin na itong Duterte Youth Party List may karapatan din ho na mag-manifesto dahil sila ay nababahagi ho sa sambayanan, nababahagi ho sa konstitusyon. Kaya wala ho kayong karapatan na babastusin nyo po ang Duterte Youth Party List. Dahil marami hong naiambag itong party list na ito. Hindi gaya ng mga party list na sinusuportahan nyo. Yung Akbayan, ano pa ba yun? Yung Kabataan, Bayan Muna, itong abogada tong ICC, abogada to ng ICC. Siya ngayon ang first nominee sa, ano ba yung Bayan Muna ba yun?
Gagamitin ho yung party list, kaya kailangan i-abolish ito. Dapat ma-abolish na tong party list. Wala tong silbi sa ating bayan. Sa totoo lang, talagang masisira lang ho. Masisira ho ang kinabukasan ng susunod pa mga henerasyon kung itong mga klaseng party list ay magpapatuloy ho na magpapatuloy sa ating gobyerno dahil yung kanilang hangarin lamang ay paninira, pagre-recruit ng mga kabataan para sumali sa NPA, at itong mga taong ito, mga hangal ang bitukan nito mga kabalitaan. Sa totoo lang po. Kaya nakakasama ho ng loob na tinanggalan ho ng karapatan ang Duterte Youth Party List sa pangalan ho ni Attorney Cardema, na kung saan binastos, ininsulto at hindi kinikilala ang kanilang karapatan bilang miyembro ho ng institusyon mga kabalitaan. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan, kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Ang problema dito sa mga tongresista, ito mga kabalitaan, lahat daw open, kailangan dumalo ho, no? Dumalo ho daw para mabigyan ho nila ng pansin. Hindi nyo ba naisip? Subukan nyo nga humarap sa salamin mga kabalitaan. Kayo mga tongresista, mga huwad committee diyan, subukan nyo kaya humarap sa salamin at tanungin nyo po yung mga sarili kung bakit may ilang mga kongresista na hindi ho sila o ayaw nilang dumalo ho sa mga pagdinig na yan. Kasi kung tama ho yung mga pinanggagawa nyo, kung neutral ho kayo diyan, wala kayong kinakampihan, walang mangyaring hindi paggasipot at pagdalo sa mga anong pang klaseng mga pagdinig diyan sa Kongreso. Di po ba? Ikaw bilang ama, kailangan magiging good influence ka sa iyong mga anak para ikaw ay mabigyan ng respeto. Kaya nga hindi dumalo sila diyan kasi wala na silang respeto sa inyo kasi pinamumukha na ninyo sa kanila na kayo ay kumakampi sa isang partido or party list. Hindi ho sa lahat na, kumbaga, handa ho kayong tumanggap ng mga kahit anong suggestion, hindi nyo ipapakita sa tao na one-sided kayo. Sa sarili ko naman, talagang ganun ho yung mangyayari. Hindi maganda ho mga kabalitaan ang takbo ho ngayon sa Kongreso dahil nga po sa mga ginagawa nila na may sinusunod silang isang boss diyan sa Kongreso. Nakakasama ng loob dahil nga po hindi pinapakinggan kung ano magiging gustong mangyari ng Duterte Youth Party List. Bagkus kanilang sinisiraan pa, sinisisi, kinokontra yung kanilang manifesto. Kaya nga nagkakaroon ng manifesto dahil konklusyon nila at ipaparating sa inyo na sila ay humihingi ng tulong na maimbitahan din ang ilang mga biktima ng mga durugista, yung mga kriminal. Kasi wala hong ni isa sa mga Commission on Human Rights ang pumupunta at nag-iimbestiga para ho sa mabigyan ng solusyon o hustisya ang mga naiwanang pamilya nito mga kabalitaan. Pag nakapatay yung pulis, diyan agad yung CHR. Hindi man lang magtanong kung anong nangyari dahil nakapatay nga, human rights violation ng mga kabalitaan. Saan po ba yung patas na paglilitis dito? Saan po ba yung makikita natin na lahat ay open na makapagsabi sa tongresista na hindi kukontrahin gaya na lang ni Acop mga kabalitaan? Nagmamayabang pa na 2 taon lang yung agwat nila kay Tatay Digong Duterte. Ano bang problema? Anong meron sa 2 taon na agwat nyo sa edad ni Tatay Duterte? Ikaw ba may naitulong sa bansa? Pakita mo nga yung resibo na ikaw ay nakipag-gyera doon sa mga NPA para ligtasin ang kinabukasan ng ating bansa.
Wala kami nakikita sa iyo. Nakilala ka lang dyan sa Kongreso dahil nagiging congressman ka. Pero sa time ni Duterte, Duterte pa lang, bata pa lang ako, Duterte na yan. Tatak Duterte na yan. Ibig sabihin, sinimulan niya na ng mga ilang taon itong pakipag-gyera sa mga kriminal at mga durugista, mga kabalitaan. Hindi ho edad yung pag-uusapan dito. Si Cardema, tama. Ikaw, saan ka ba nagsimula? Ayun sa bagay, nung bata-bata pa ito si Akop, mga kabalitaan, hindi naman to politiko. Pumasok na to sa politika, siguro, edad nito, parang nasa 60 na siguro, hindi ko sure. Itong si Cardema, malaking future ito dahil bata pa lang, sinimulan niya na ang buhay politika or politiko. So, wag mong ismulin ang kakayahan ni Cardema dahil ito ay hindi mo alam, bukas makalawa, baka mas malaki pang may ambang ito sa ating inang bayan kaysa sa iyo, Akop, na walang silbing kongresista, kundi upo lang, kain lang, imbestiga lang against sa mga Duterte, nagpapalaki ng puwet, naghihintay kung kailan ibibigay yung Christmas gift. Kayo dyan. Napakawalang silbi nyo talaga dyan, mga kabalitaan. Kung tama ho kayo, kung hindi kayo bias, pinapakinggan nyo lang yung statement or manifesto ni Cardema. Di ba? At pag-uusapan kung anong dapat gawin. Then si Barbers naman, hindi rin manginginsulto na magsasalita lang kayo dito kasi nandito si Duterte, nandito si Sara. Pag wala, hindi kayo pumupunta. Bakit hindi nyo tanungin yung sarili ninyo? Ba't ayaw nilang pumunta pag may mga pagdinig? Hindi nyo ba may tanong? Akala nyo marunong na kayo, magaling na kayo dyan? Hindi nyo ba sa bagay, hindi mapapansin? Kasi iba yung nasa utak nun. Hindi serbisyo publiko eh. Hindi basta crocodile, hindi serbisyo publiko. Siyempre, magagagat pa. Paano mo pa, kahit mag-alaga ka dyan ng mga buhaya dyan, talagang ikaw mismo, wala na, kakainin ka rin. Ganun ho, mga kabalitaan, ang sistema ng ating panggobyerno sa ating bansa. Nakakahiya ho, mga kabalitaan. Kaya, sa video ito, dito na ho natin napapatunayan na yung investigasyon ay pumapabor ho sa mga kalaban ni Tatay Digong Duterte. Hindi ito pabor para ho sa kapakanan ng karamihang Pilipino, pabor ho sa kanilang mga sarili, sa mga kumakampi ho sa kanila, sa kanilang mga kaalyado, lalo na ho sa isang tao dyan na ambisyoso na magiging susunod na presidente sa darating na 2028 pagkatapos ng eleksyon. Akala na siguro makakalusot ito, mga kabalitaan. Kaya magkaisa ho tayo. Kailangan ibigay natin ang buong suporta ho para manumbalik ang saya na iniwan ni Tatay Digong Duterte kung saan binura ho ng kasalukuyang administrasyon. Kung nagustuhan niyo pong itong video, huwag pong kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ako'y magpapaalam na. Matsalam ho sa inyo. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.